praise you, Lord God. Salamat po sa inyong kabutihan at katapatan, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ginamit niyo po ang building na ito, ang church na ito, Lord God. Patuloy po namin ipinagpapasalamat po ito sa inyo. Lord, dahil naniniwala po kami, Lord God, na kami po'y lumago, Lord, at ginamit niyo po ang church na ito, Lord God. Salamat po. And kami po'y patuloy na lalakad ng naaayon po, Panginoon, sa inyong kalooban at sa lahat ng papalakaran niyo po sa amin, Lord, na bago. Hinahayaan po namin ang aming mga sarili, Lord God, doon po sa daanan na inihanda mo po para sa church, Lord. Salamat po. We give you back all the glory and praises, O Lord God, in Yeshua's name. Amen. Thank you po, Lord. Tayo po lahat ay makakaupo na. Ayan, may coffee po tayo dyan, mga kapatid. Kung gusto nyo pong magkape, ayan, may mga kape po tayo dyan. Thank you po, Lord. Shalom po muli sa isa't isa. Hallelujah. Shalom, Sister Cindy. Si Sister Cindy lang nag-shalom sa... Thank you po, Lord. God is good. Amen. At sabi nga God is good all the time. Amen. Sa lahat ng oras, mabuti po ang ating Diyos. So mga kapatid, ito po ang ating last na worship service po dito dahil ang last po natin is February 15. At kami po'y nasa Baguio. Magdi-date po kami ni Pastor. Hindi. Meron pong general conference po tayo. Kaya po tayo ay nasa Baguio. Kasama ang ilang mga leaders at workers po natin. At isa po, Pastor, doon na tayo. Sa Binangonan. Opo, mamaya pagmimitingan po natin yan. Pero mabuti ang Lord. Amen. Mabuti po ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you po, Lord. At shalom po sa lahat, mag-isa lahat ng mga naka-join po sa atin. Shalom po sa inyong lahat. Pwede mo bang basahin ito, kapatid? Fresh start. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Na-share ko po ito sa SPT. At ako po'y naniniwala na ang Lord ay merong ginagawang bago sa bawat isa sa atin. Amen? Yung pagsisimulan po natin na inihanda ng Lord sa atin fresh. Sabi mo nga, fresh. Tignan mo ang katabi mo kung mukhang fresh. Fresh ba? Fresh. Yung baby, fresh Yung nanay. No? Sabi nila kapag yung baby daw kahit amoy-amuyin mo ang bango-bango. No? Kahit hindi pa naliligo, ang bango-bango. Yung ulo, no? Ang bango-bango. Pag lumaki-laki na, pawis na, nako po. Hallelujah. Pero ang Lord, lagi po ang binibigay ng Lord sa atin fresh. Amen? Bago. Kung tayo man po ay mamimili, example, mga meat. Siyempre, di ba ayaw po natin sasabihin mo na hindi na fresh. Lalo pag isda, yung mga ganyan po, mga meat, nako po. Di ba meron pong sign kapag ang isda hindi na fresh. Yung mata color, black sana sasabihin ko. Red. Di ba pag red na, medyo hindi na yun fresh. Pero sino po nakakain sa inyo yung bagong huli, bago pa yung isda? Ay, si Sister Cindy siguro kasi mangingisda asawa nito No? Ayan, sila brother Ayan, yung mga binangonan dyan. No, pati sila si Sir Leslie, kasi mangingisda. No? Pag kinain niyo po yung fresh, 'di ba yung iba talaga siya, yung masasabi mong iba talaga siya sa binibili nating frozen. Ibang-iba. Na pag kinakain mo, naku, ang linamnam. Minsan nakakapanood kami ni Pastor, yung mga nagbablog ng mga mangingisda, yung alam mo yun, iihawin, diretsong kain na nila. Iihawin lang. May kamatis lang siya. Nako, parang ang sarap naman yan. No, lalo na mahilig kami sa isda kaysa sa mga manok-manok. No, tas ang lalaki ng mga nahuli nila, aanuhin lang po nila, ihawin. Nako po, ang sarap. Kapatid, lalo po sa atin, no, ang Lord kapag may binigay,
inihandaan, Lord, lagi pong bago. Amen? Hindi luma. Amen? Tama ko, luma? Luma. Hindi luma. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, may bagong gagawin ng Lord sa iyo. Hallelujah. Meron tayong fresh start. Hallelujah. Lalo na ang Jags Go, ang Ono, ABC. Thank you po, Lord. At sabi po dito, start right. No, hindi po yung sasabihin natin na basta na lang gusto natin ng bago simula. Pero ang gusto ng Lord na makita po sa atin, ang nilalakaran po natin, tama. Uumpisahan natin ng tama. Amen. No, sabihin mo sa katabi mo, uumpisahan natin ng tama, kapatid. Hallelujah. Sino po sa inyo, nagbotones ka, pagdating mo sa dulo, pagtingin mo, ay mali, may nalagpasan. Anong gagawin mo? Nako, tatanggalin mo ulit lahat, tatanggalin mo, uulitin mo. Pero kung sinimulan mo ng tama, aba, hindi na sayang oras mo, lalo na pag nagmamadali ka, no? Nagmamadali ka, gano'n ka na gano'n. Pagdating mo sa dulo, ala, ayan, mga nararanasan natin yan. But God wants us to start right, kapatid. Paano magiging tama? Ituturo po ng Lord sa atin. Amen? Ahakbangan natin kung ano yung pinapahakbangan ng Lord. Ahakbangan po natin kung ano o pinapalakaran ng Lord sa bawat isa sa atin. Thank you po, Lord. Pwede ba natin itong basahin? 1, 2, 3, fire. If you keep doing what was started right, it will result in a right ending. Sino dito naniniwala dyan? Amen. Kapag inumpisahan mo na tama, inumpisahan mo na tama, no, sabi, ang resulta nito, malamang, tama rin ang ending. Amen. Maging sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen. Pwede po natin sabihin na, gusto ko ganito yung paglilingkod ko sa Lord eh. Gusto ko ganito kasi mas ito yung okay sa akin eh. Pwedeng ganun ang gawin natin. Mas magaling ako, pastora, sa ganitong bagay. Pwede bang dito na lang ako? Pwede bang ganito na lang ako? Hindi. Ano ba ang tama na sinasabi ng Lord? Amen? Ano ba yung tama na pinapagawa ng Lord sa atin? Kasi kung may tama, may tatamaan. Kung may tama, meron ding mali. Amen? Kaya lang, minsan, ang mga Kristiyano o Kristiyano na, pinipili pa rin yung mali. Alam na kung ano yung tama, pipiliin pa rin yung mali. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yon. Kung merong paglalagay ng Lord sa atin ng umpisa, bago, yun po ang lalakaran natin. Na-share ko nga po nung Shabbat, sabi ko, nung ako po yung mag-isa nandito, tumitingin ako sa paligid. At ako yung nagmumuni-muni, nandito po ako, nagpipray ako. Sabi ko, parang nakaramdam ako na nalungkot ako. Sabi ko, grabe, parang nalungkot talaga ako. Sabi ko, Lord, parang okay na kami dito eh. Parang pwede na eh. Tapos, mura, parang alam mo yun, pwede, malaki, parang pwede na eh, okay na eh. Tapos naiisip ko, ano kaya? Sabihin natin kay Mr. Puentes, ituloy na lang natin ulit. Parang ganun ang naiisip ko. Pero nirebuke ako ng Lord. Nirebuke ako ng Holy Spirit na kung saan sinasabi ng Lord, nagpipray kayo ng bago. No? Talagang yun ang ni-reveal ng Lord. Kailangan natin new wine skin para maibuhos yung new wine. Amen? Kasi kapag hindi bago o luma ang paglalagyan ng bagong, sabi ng wine, ano daw po pwedeng mangyari? It will burst. Pwedeng masira, pumutok, mawasak. Kaya, sabi ko, talagang ko, in Jesus' name, hindi ko to iintindihin yung emosyon ko at nararamdaman ko. Kung may pinapalakaran sa atin ang Lord na bago, di lalakaran po natin. Amen? Bigla nung binago, nag-shift bigla, yung parang pakiramdam ko na iyon, alam nyo, inireveal ng Lord sa akin. Kaya tayo nilalagay ng Lord sa marketplace, may mga bagong harvest. Amen? May mga big fish, may mga bagong harvest. Talagang inireveal ng Lord sa akin na meron talagang mga bagong pinapaministera ng Lord at ipinagkakatiwala ang Lord sa atin.
Kaya sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Amen! Hallelujah! Kailangan natin ng mga workers. Bakit? Nako, may pagkakatiwala ang Lord sa atin. Hallelujah! So, kailangan lang natin magsimula ng tama. Tama puso, tama ang lalakaran, tama ang buhay. Kailangan tama ang isip. Amen. Hindi yung may tama. Ano ba to? Ayan. Ay. Yan. Thank you po, Lord. So sabi po dito, every day is a brand new day. Yan. Sabihin mo nga, every day is a brand new day. Kada umaga na ikaw ay gigising, lagit lagi bago. Amen? Sabi nga, doon sa kanta na, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies new. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Lagi pong bago. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan ng Panginoon ay laging bago. Kaya yung ikaw ay gigising, kapatid, ugaliin po natin na paggising mo, pagmulat mo sa umaga, it's a brand new day. Thank you po, Lord. Meron na namang bago, no? Bago na namang sisimula at bago na namang pagpapala, bago na namang ipaparanas ng Lord. In Lamentations chapter 2, verse 22 to 23, that steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Palakpakan natin ang Diyos kada umaga. Great is the faithfulness of the Lord. Hallelujah. Hindi nawawala. Tuloy-tuloy ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. It's no coincidence that our time is divided into 24 hours. Sabi, God gives us new opportunities each and every morning to start fresh. Amen? Yung kada pagising daw po natin ng umaga, opportunity daw po iyon para magkaroon ka ulit ng fresh start. Amen? Kaya lang, pipiliin mo, kanina sinabi, start right. Pipiliin mo lang. Ikaw ba, pagising mo ng umaga, ano ang ginagawa mo? Kanina, shinare ni Nicole, challenge niya yung kanya sarili na kung saan, bago siya gagawa ng kung ano-ano, uumpisahan niya ang word ng Panginoon. Wow. Amen. Tayo kaya, pagising mo ng umaga, kanina sabi kasi, kailangan tama yung ating umpisa. Tayo kaya pagising natin ng umaga, ano kaya ang nakikita ng Lord sa atin? Ano ba yan? Asan na yung almusal natin? Wala pa rin tayong ano ba naman yan? Bilisan mo na maligo dyan. Ang bagal-bagal mo dyan. Ay, naku talaga tong anak ko to. Ano ba yung kada umaga na lang, Lalo pag Sunday, ano ba naman yan? Uy, bilisan mo dyan. Ay, gumising na kayo. Parang may napanood ako. Sabi daw sa US, yung mga magulang daw, sabi, Pinay na nanay, pagpupuntahan daw yung anak, kakatok sa pintuan. Tapos pag binuksan, di gano'n. Ganda yung mga, US na nanay. Pag Pinay daw, bubuksan yung pintuan. Hindi kayo babangon dyan. Pag mga Pinay daw na nanay, walang katok-katok na yun. Ang tagal nyo dyan, di na kayo babangon dyan, tanghali na. Sabi ko, ganyan nga ang mga Pinay. Ang tagal-tagal nyo. Late na kayo, bumangon na kayo, ang tagal-tagal, tanghali na. Yung alarm clock, sasabihin ko sana, bunganga ng nanay. Mama daw. Huwag kayo mag-alala, naranasan din namin yun. Hallelujah. Pero sabi, opportunity, new opportunities daw po sa atin yan.
No, yung kada umaga may fresh start po tayo. Sabi, it's a chance to begin again. Sabi, parang binibigyan tayo ng Lord na kada umaga na ikaw ay nagigising, meron na naman panibagong hope, may panibagong chance na naman para may simulan ka ulit. No? To try again, to hope again, na kung may mga bagay na hindi ka nagawa, hindi mo natapos, may chance ka para tapusin ulit. Amen. May chance ka para may pag-asa na naman, para may matapos ka. Sabi, and watch Him to do something we never expected na mapapawaw ka na lang. Nung pagising mo ng umaga, meron na namang hope na kung saan pwedeng makaranas ka na naman ng pagpapala sa Lord higit pa sa inaasahan mo. Amen? Na mapapawaw ka na lang. Wow, thank you po Lord. Hallelujah. May ginawa at ipinaranas na naman ang Lord sa bawat sa atin. Nakita mo iyan, kapatid. Sabi ko, ang ganda yung na-share ni Pastora Cynthia, na kung saan in-illustrate niya na yung anak, dapat lagi nakatutok sa tatay. No? Parang pansinin mo, kahit na yung bata, pwede natin sabihin, ang ganda ng paligid. Hindi siya nadidistract doon sa mga paligid niya. Bakit? Nakatuon lang yung paningin niya doon sa Father. Amen? Parang mas na-enjoy niyang makipagkwentuhan doon sa tatay. Sino ganyan yung anak mo? Na pag naglalakad kayo, madapa-dapa ka na kasi ganito ng kwento sa'yo. Ano ka ba? Teka lang, naglalakad tayo. Yung madadapa-dapa ka na kasi, Mami, para sila Ahab at Israel. Pag hindi mo pinansin, lalo si Ahab, gaganunin talaga yung ano. Tapos magagalit pa yan, Mami, I'm talking listen to me. Ngayon, bata na nagsasabing, listen to me. No? Pero kasi ganun pala sila dinesign ng Lord. Talagang na-enjoy nila yung pakikipag-communicate nila sa kanilang mga magulang, sa lola, lolo. Na-enjoy nila. At dapat, yung sa ating spiritual, kung kinikilala natin ang Diyos na ating pong Father, kapatid, kaya pala sinabi ng Lord, fix your eyes on Jesus. Amen? Kasi pag nakafocus yung paningin mo sa Father, nakafocus sa Panginoon, kahit na anong distraction dyan sa paligid, kahit anong i-offer sa'yo, hindi ka basta-basta madidistract. Bakit? Nakatuon ka kasi sa tatay. Na-enjoy mo makipag-communicate sa tatay. Amen? Na-enjoy mo makipag-usap sa ating Panginoon. Sabi, God is a God of restoration. Amen? May kailangan bang i-restore ang Lord sa iyo, sa pamilya mo, sa bawat sa atin? Sabi, God is a God of restoration. Kayang ayusin ulit ng Lord. Amen? He is the God of restoration and transformation. Pwedeng ibahin at baguhin ng Lord ng mas maganda. Kaya yung mga Kristiyano, nung ikaw ay unbeliever pa, medyo hindi daw maganda. Nung ikaw ay na-born again, gumanda. Tignan nyo naman si Sister Gemma, ang ganda ng kanyang Kasi first communion niya, hindi. Ang beautiful. No? Hallelujah. Hindi halatang sasabihin mo na may mga pagsubok sa buhay. Amen. Tignan mo ay katabi mo, sabihin mo na sa kanya, ang ganda mong babae, ang ganda mong lalaki, ang ganda mo naman. Ayan, nauto na naman sila. Sige, utuin natin sarili. Hallelujah. Amen. Wonderfully, fearfully made ng Panginoon. Pero yan ang totoo. No, yung natatransform talaga. Naiiba talaga. Pag ikaw wala sa Panginoon, talaga naman, ang bilis sumuko, ang bigat, problemado. Pero pag ikaw nasa Lord, kahit na may pagsubok, hindi natin sinasabing walang pagsubok. Kahit may pagsubok, kahit sunod-sunod problema, pogi pa rin. Amen. Sabay yung mga pogi natin dyan. Ito naman si Brother Boo. Hindi kami naniniwala. Amen. Yung mga yung the good sons natin ni Pastor Jums. Hallelujah. Nadagdagan kayo at may
Hallelujah. Thank you po, Lord. Yan ang totoo. Pag ikaw ay nasa Lord, nagmamanifest. Amen? Hindi nagmamanifest yung ano. Nagmamanifest. Kaya yung mga nasa likod dyan, baka ilang araw na lang, buti na dyan si Brother Ferds at nagdikit-dikit na naman yung ating mga ano. Sabi ni Ahaba, where's the ball? Sabi ko, where's the ball? Tinuro si Brother Romy. Hallelujah. Hallelujah. Thank you po, Lord. Sabi, He is always doing a new thing. May bago. Ini-encourage tayo ng Panginoon kasi baka pwede tayong makaramdam na, ano ba naman to? Paano kaya yung iba? Kasi kami nga ni Pastor Jums, ang dami namin iniisip, paano kaya yung iba? Paano yung mga kapatid? Paano yung ganito? Si Lord palang bahala. Si Lord ang bahala. Amen. Dahil sinabi ng Lord, susundin po natin. No, sabi, He is always doing a new thing and working behind the scenes in our lives to bring about new beginnings. Sabi mo nga, new beginnings. Hallelujah. Sabi, where we see failure, God sees potential for something new. Hallelujah. Kung tayo minsan nakakaranas tayo na, nag-fail ako dito. Hindi ko nagawa ito. Nagkamali ako. Naku, sa trabaho ko, ganito na naman. Naku, baka i-terminate na ako. Naku, baka ganito. Sa ministry, bigla na lang naging ganito. Kapatid, kung minsan tayo nakikita natin na failure, si Lord na nakikita po sa atin may potential. May inihanda kasi siyang something new para sa atin. Kaya kung may mga pagsubok, kapatid, ask the Lord. Baka kasi may pinapalakaran ng Lord sa iyo. Kaya may pagsubok ka nararanasan, baka tinitrain ka ng Lord, tinuturuan ka lang ng Lord. Kasi may inihanda siyang bago. Sabi, the minute we stumble and come apart, God is already planning our comeback. When we mess up, plan A, we don't have to worry. Bakit? God has a plan B. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi, kung ikaw man ay parang nagkamali doon sa plano at hindi mo nasundan, nalakaran yung plano ng Lord, huwag kang mag-alala because God is the God of mercy. God is the God of chances. Hindi po yung sasabihin mo, ay nag-fail ka ng plan A, huwag ka na, wala ka ng pag-asa. Hindi po. Lagit-lagi ang Lord may nakahanda sa ating bago. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Kaya sabi, kung ikaw ay nag-mess up, nag-fail ng plan A, don't you worry, kapatid. Sabi, si Lord may plan B. Palakpakan natin ng Diyos. No, parang si Peter, nakikita po natin yan. Alam natin yung story, si Peter. No, sabi niyo, Lord, gusto ko pong makarating sa inyo. So madaling salita, nakalakad po siya. Pero nung siya'y na-distract, ano nangyari? Lumubog. Pero hinayaan ba ng Diyos na lumubog siya? At sabihin ng Panginoon, yan kasi tumingin ka na naman sa iba. Yan kasi na-distract ka na naman. Bahala ka, di ba? Fisherman ka, magaling kang lumangoy. Di ba mga magagaling lumangoy? Magaling kang lumangoy, lumangoy ka. Mag-floating ka. Hindi po ginano ng Diyos eh. Hindi pinabayaan ng Lord. Anong ginawa ng Lord? Inakay po siya ng Panginoon. Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Lord. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwanan kung ikaw man ay nag-fail. Hindi ka, ang totoo, ang gusto nga ng Lord, yung sa mga nag-fail, i-restore ka, di ba? Sabi, God is the God of restoration and transformation. Hallelujah. Thank you po, Lord. Regardless of what happened yesterday, last week, or last year, God has a great plan for us. Amen. For our family, for His church, for Jagsgo. Palakpakan natin ang Diyos. Maraming nangyari, ang daming challenge, no? Ang daming mga nangyari, mga challenge po sa atin, kahit nasabihin natin sa pinaka-Jagsgo, ang daming mga challenge, pero kapatid, binibigyan tayo ng fresh start ng Lord. Itong 2026, no?
anong word sa atin through Bishop Mario? Sabi, granted. Wow, palakpakan natin ang Lord. Babaha ng pagpapala. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yan. Kaya humanda ka, dapat meron ka ng bank accounts, no? Meron kang mga wallet. Hallelujah. Tanggapin mo yan dahil sinabi ng Lord yan. Amen. Thank you po, Lord. Regardless, doon sa mga nangyari, doon sa mga nakaraan, baka may nangyari sa'yo problema last week, last year, ang daming mga sunod-sunod na problema. Kapatid, may fresh start tayo sa Lord. Thank you po, Lord. God has you in the palm of His hand. Hawak tayo ng Diyos. Sagot ka ng Lord. Amen? Instead of staring at the past, He wants you to look through the eyes of faith. Kapatid, huwag ka na yung dumepende dun sa nakaraan. Kaya hindi makamove. Kaya hindi ka makaranas ng bago. Bakit? Lagi ka nakatuon, nakatingin sa nakaraan. No, tama na yon. Kasi nung nakaraan, nangyari sa akin ganito, ganyan. Kasi ganito noon, kasi ganito, ganyan. Parang hindi na ako makawala sa ganitong nararamdaman ko nung nakaraan nangyari sa akin. Kapatid, may fresh start sa Lord. May bagong ginagawa ang Diyos. Amen? Kaya kung mapapansin po natin, yung ginagawa natin, mga activity natin, base po yan sa direksyon ng Lord sa atin. Amen? Mga pinapagawa ng Lord, yan po ang ginagawa natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, gawin na lang natin yung ginawa natin noon, noong 2023. Gawin na lang natin yung ginawa natin noong 2022. Hindi po laging bago pinapagawa ng Lord sa atin. Sabi, He wants you to look through the eyes of faith. Sabihin mo nga, eyes of faith. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw man ay titingin sa sitwasyon, huwag mo lang gamitin yung literal na mata mo. Gamitin mo yung eyes of faith. Kapag mata na mula sa pananampalataya mo, ang makikita mo kahit na problema, opportunity, blessing. Amen? Sabi ganyan daw po yung mga Chinese. No? Halimbawa, lumindol. Nakita nila, bumagsak yung building. Sabi nila, opportunity. Bakit? Pwede silang kumita. Kasi papatayuan ulit yung ano. Kaya lang madalas tayo po kapag may problema, bagsak na din. Bagsak na rin tayo. Hindi, sabi, look through the eyes of faith. May nangyayari sa loob ng tahanan, may sakit, may problema. Look through the eyes of faith. Kaya ng Lord yan. Kaya mag-provide ng Lord. Kayang pagalingin ng Panginoon. Kayang maghimala ang Diyos. Amen. And get excited about the future. Hallelujah, may-excite ka. Kasi merong bago at may inihanda na ang Lord sa bawat sa atin. Sabi mo sa katabi mo, may future ka sa Lord. Sabi ni Brother Rene kay Sister CJ, may future ka sa akin. Parang iba ata sinabi ni Brother Rene ah. Sabi ko, may future ka sa Lord. Sabi niya, may future ka sa akin. Hallelujah. Thank you po, Lord. Sa Lord, may future tayo. Amen? No, ang totoo, inihanda na ng Lord yan eh. Lalakaran na lang po natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Amen? Magpakatatag ka. Kasi malapit na dumating ang Diyos. No, malapit na dumating ang Panginoon at lalakaran na natin yung pinapalakaran ng Lord. Genesis chapter 50 verse 20. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, 4. No? Sinabi po ito ni ni Joseph. Sabi niya sa mga kapatid niya, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Kasi mga kapatid niya, makaawa, patawarin mo kami, ganito nangyari, nung nalaman na nila na si Joseph yun. Pero sabi ni Joseph,
Huwag kayong mag-alala. Kaya ako nandito, for good. Kahit na parang ang nangyari hindi maganda, pero sabi niya, God meant it for good. Ang bait to. No? Kung sa ibang yan, kapatid, ay, bablock kita. Ganun na ang labanan O kaya, magli-left the group na. Halimbawa di ba yung may mga GC, yung mga family. Kapag mayroong makikita mo na, pag mayroong bigla nag-left the group. Aba, may issue yun, may issue. Matindi pag nanay ang nag-left the group. May something, mayroong something, sabi nila, fishy. May something. Pero alam mo si Joseph, ganun na lang kabuti yung puso niya. Bakit po? Alam niya yung purpose. Alam niya at kilala niya si Lord. Alam niya, naunawaan niya kung bakit nangyari sa kanya yun. Kapatid, hindi po madali yung naranasan ni Joseph. Amen? Alam natin yung storya niya. Hindi madali. Nakulong pa nga. Pinagbintangan pa nga. Sinet up pa siya. Hindi po madali. Sasabihin natin na parang antindi ng pagsubok na yun. Kaya lang tayo minsan, pag wala lang pera, di ba? Minsan pag wala lang pera, mainit na ulo natin. Pag wala tayong budget, parang, wag mo muna akong kausapin ha. Baka maano kita. Mangungutang ka na naman. Na naman, kulang na naman ng ganito. Lahat na binigay ko na. No? Pero kapatid, yung pag ikaw dumadaan ka dun sa pagsubok, alamin mo purpose ng Lord. Bakit ko nararanasan to? Bakit ko nararanasan? Malamang may itinuturuan, Lord. Malamang may purpose ang Panginoon. Sabi, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Sabi ni Joseph, naunawaan niya Kaya ako nandito. Nilagay ako ng Lord dito para marami pa ang mabuhay. At ginamit ako ng Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Thank you po, Lord. Nakita mo yan, kapatid? Di ba, uso ngayon yung mga nire-restore na mga sasakyan. Gustong-gusto nila lalo yung mga lumang-lumang mga sasakyan. I-restore nila. Lalo ngayon yung mga nagre-restore, yung mga nakikita po namin ni Pastor Joms, mga kabataan. Pinagpa-practicean, nila, pinapaganda nila. Makita mo naman pagkatapos, pagka-restore, ay talagang ang ganda. Pero alam mo si Lord, pag nag-restore po sa atin, may transformation na nangyayari. Hindi lang basta pinintahan, hindi lang basta pinaganda, kundi may transformation in and out. Sabi, when we're in the middle of a disappointing moment, nakakaranas po tayo niyan, it's so easy to give in to thoughts or to say, it's over. It's over. Ayaw ko na. Yung mga ma-arts. No? Sabi madalas, pag tayo nandun po sa sitwasyon na medyo challenging, no? Parang nadidisappoint ka. Madalas, lumalabas sa bibig natin, it's over. It's too late. Ayaw ko na. O sa mga mag-asawa, maghiwalay na tayo. Pagod na. Pagod na ako. Ayan yung mga dialogue. No, iba na lang. Wag na lang ako. Ayaw ko na mag-preach. Ayaw ko na mag-church. Yan na kapag may problema. Yan na kapag na-disappoint na sa sitwasyon. Nawala na yung enthusiasm. Madalas naririnig po sa atin yan. Pero kapatid, sabi dito, but it isn't too late. It's never too late to have a fresh start. Amen? Sabi mo sa katabi mo, it's not too late, kapatid. Hallelujah. May fresh start na binibigay ang Lord sa atin. Sabi, tomorrow is a new day. Bukas na naman, panibago na naman. It's a new opportunity. Pwedeng kung ikaw ay may kailangan tapusin na project, aayusin, mend a relationship. May kailangan ayusin na relasyon, nag-away kayong mag-asawa, kapatid. Pag-gising nyo na umaga, bago na naman pagkakataon para ayusin ang relasyon. And get back to ministry. Kung ikaw ay nalayo, ngayon 2026, kung 2025, medyo yung ministry mo, hindi mo natutukan,
binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon itong 2026. Pagfokusan yung pinapagawa ng Lord sa iyo sa ministry mo. Amen? The devil is relentless in his wicked wiles. Sabi, attempting to disseminate and totally destroy your hope and vision. Yan ang ginagawa po ng kaaway. Talagang ang kaaway, sisirain, mangwawasak, maninira, magnanakaw ang kaaway. Sisirain yung hope na nasa iyo, yung vision na pinakita ng Lord sa iyo. Bibigyan ka ng Lord ng another na pwede mo pagpukusan para ikaw ay ma-out of focus doon sa vision na pinakita ng Lord sa iyo. Kapatid, huwag kang pumayag. Amen? Sabi, doing all He can literally demolish your steadfast confidence in God. Aalisin at talagang ilalayo ka sa Panginoon. In Lamentations, sabi po dito, this I recall to my mind. Basahin nga po natin ulit. 1, 2, 3, fire. Therefore, Amen. Sabi, therefore, I have hope. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassion fail not. Amen. Yung compassion ng Panginoon, kapatid, hindi nagfe-fail, hindi nawawala, hindi nauubos. Kaya nga siya'y merciful. Amen? Hallelujah. Sabi pa sa Tagalog, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nawawala. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Kahit na pasaway ka, no? Mahal ka ng Lord. Sabi, take courage. Your tomorrow will look much different than your today. Hallelujah. Pwedeng sabihin natin na ngayon, halimbawa, matatapos na yung araw. Kapatid, may nakahanda na naman kinabukasan. Pwedeng mas matindi pa yung maranasan mo kinabukasan. Pwedeng mas matindi pa yung pagpapala na maranasan mo kinabukasan. Sabi, don't allow the pains, failures, challenges of the past rob you from triumph and overwhelming victories of your future. Huwag mo daw pong hayaan, kapatid, kung ikaw ay nakaranas ng pain, failures, nasaktan ka, nagkamali ka, huwag mo daw pong hayaan na yung mga challenge na yan ay nakawin yung katagumpayan na inilagay ng Lord sa iyo. Inihanda ng Panginoon. Amen? Marami po ngayon nakakulong sa nakaraan. Nakakulong sa nakaraan. Pero kapatid, may fresh start ka sa Lord. Kung pangit yung nakaraan mo, hindi yung katabi mo kung pangit yung nakaraan mo, kayang pagandahin ng Diyos. Kayang ayusin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Huwag mong hayaan na kung ikaw ay nasaktan noon, may ginawa sa iyong hindi maganda, pamilya mo, kamag-anak mo, may inihandang katagumpayan pa rin ang Lord sa iyo. Para sa iyo pa rin yan. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Sabi, repent and return to your first love. Yan ang sabi ng Panginoon in Revelation sa Church of Ephesus. Sabi, Jesus said, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Ano daw po yung kinalimutan nila, iniwan nila? Yung kanilang first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Sabi ng Lord, aalisin ko yung lampstand, kukuhain ko sa iyo unless you repent. Kapatid, kung gusto natin ng fresh start, ano po sabi ng Lord? Go back to your first love. Unang-una, go back to your first love. Kung ikaw ay nawala, pwede natin sabihin kasi na, lagi naman ako nag-church. Regular naman ako umaate ng mga gawain.
Nasa on-site nga ako, naka-online din ako. Ang tindi. Nasa on-site na ako, naka-online pa ako. Para pag tumingin din si pastora at pastor, nasa online din ako. Hallelujah, ang tindi, no? Pero sabi, go back to your first love. Kung ikaw man ay nawala, hindi kasi natin masasabi na kahit ikaw ay umaaten, nandun ka sa tamang posisyon o nasa first love ka. Manumbalik tayo. Tatanggapin tayo ng Lord. Huwag mong hayaan na mawala yung lampstand. Huwag nating hayaan mawala yung lampstand. Marami ngayon, iniwan na yung kanilang first love. Iba na yung kanilang first love. Sabihin mo sa katabi mo, ang first love mo dapat si Lord. Amen? Dapat ang Panginoon. Kaya ang tawag sa kanila, sa Ephesus, loveless church. Bakit? Iniwan nila yung kanilang first love. Sabi, set your whole heart to seek God. Amen? In Jeremiah 29:12-13, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Then you will call on me, and you will come and pray to me, and I will hear your voice, and I will listen to you. Then, with a deep longing, you will seek me and require me as a vital necessity, and you will find me when you search for me with all your heart. Sabi ng Lord, matatagpuan mo ko kung hahanapin mo ko ng buong puso. Amen? Hindi madamot ang Diyos. Yan nga ang gusto ng Panginoon. I-seek siya. Amen? Kaya sabi, set your whole heart to seek God. Kung gusto mong bumalik sa yung first love, first muna. First things first. Seek God. Hindi yung sasabihin lang natin, gusto kong bumalik sa aking first love. Gusto kong bumalik yung uhaw, gutom ko sa Panginoon. Pero lagi ka naman nakatutok sa social media. Nakatutok sa Facebook. Halimbawa na lang, o kaya sa mga games, uhaw na uhaw talaga ako sa Lord eh. Sige, isa man. Sige, itira. Yan, yung uhaw na uhaw talaga ako. Hindi pwedeng ganon. No, ngayon, ang daming mga games na naglilitawan. Mag-iingat po tayo sa mga pinapalaro natin sa mga anak natin. O mismong mga tayo, baka naglalaro ng kung ano-ano. No? At ngayon, yung mga games ngayon ng mga online, talagang may halo na ng mga kakaiba na. Kaya sinasabi, mag-iingat po tayo. Lalo na kung binibigyan natin ng sariling cellphone yung ating mga anak o pinapagamit natin, o anak, maglalaba lang ako at magluluto lang ako. Ang luto mo at laba mo, 5 hours. Eto, gamitin mo muna yung cellphone. 5 hours, nakatutok yung anak. Naku po. Kaya daw po ngayon, yung mga krimen, masyadong violente. Dahil influence ng mga games, mga pinapanood. Kaya magugulat ka, tutukan na ginanon. Yung mga parang naghihiwalo ng sibuyas. Napapansin niyo po, iba na ngayon. Pero, sinabi na po yan sa word ng Panginoon. Talaga mag-i-increase yung wickedness. Tayo pong mga anak ng Lord, dapat mas lalo tayong magtanim ng kabutihan, magtanim ng word ng Lord, ng gospel. Sabi, seek the Lord with all your heart. Amen? Sabi nga as a vital necessity. Parang alam mo yon, kapag sinik mo si Lord, parang sa'yo, yan yung pinaka-importante, mahalaga sa buhay mo, pinakakailangan mo. Amen. Na pag hindi mo sinik si Lord, parang gubuho na ang buong mundo mo. Amen. Sa panahon ngayon, ang kailangan po natin, walang iba kundi si Lord. Dahil ang totoo, kahit marami kang pera, kung wala si Lord sa buhay mo, sabi ko nga, kapatid, pinagpala ka. Hindi ka man ganun kayaman, nasa iyo naman si Lord. Amen? Andyan ang protection ng Lord, gabay ng Panginoon.
Pwede kang makaranas ng miracles ng Lord. Hindi ka man yung sasabihin mong ang dami mong palasyo, pero takot na takot ka naman lumabas. O kaya hindi ka naman makatulog. Dahil iniisip mo yung yaman mo. Minsan pa, pamilya, nagkakaawayan pa. Dahil sa mga lupa, yaman, property. Buti na lang daw, wala tayong paghahatian. No, magugulat ka na lang, magkapatid. Pero talagang mabuti po ang Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon, tinrain tayo ng Lord. Na kaya natin makontento dun sa binibigay ng Lord, pinoprovide ng Panginoon sa atin. Araw-araw, palakpakan natin ang Lord. Ipagpasalamat mo kahit na ang ulam mo, isda, kahit na anong ulam mo. Amen? Pagpasalamat mo sa Lord, nakakakain ka. Thank you po, Lord. As we seek the Lord, surrendering to His will, He is giving us a fresh start. Never should we permit the pains of the past to rob us the victory of the future. May inihanda na ang Lord nakatagumpayan. Pero marami kasing tao nakulong na dun sa pain. Nakulong na dun sa nakaraan. Hindi makalaya o ayaw niyang palayain yung kanyang sarili sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya hindi maranasan yung katagumpayan. Kapatid, hakbangan mo yung pinapahakbangan ng Lord. Amen? Magugulat ka na lang. Biglang may himala. Biglang mayroong miracles. Thank you po, Lord. Yung nga po, GenCon bumaba yung amount. Palakpakan natin ang Lord. Thank you po, Lord. Hallelujah. Never forget, in Christ, we are fighting from a position of victory. Kapag tayo po'y lumalaban, hindi po for victory, kundi from a position of victory. Kasi alam natin, may inihanda na ang Lord. Alam natin at naniniwala tayo, pinagtagumpayan na yan ng Diyos. Amen. Sabi, wag mong kakalimutan, kapatid. We are fighting from a position of victory. Kaya sabi mo sa katabi mo, victorious ka. Amen? Victorious ka, kapatid. Kaya araw-araw ginagawa po natin, every Sunday may communion tayo. Bakit? Hindi lang po natin inaalala, kundi dinideklara natin, may katagumpayan na sa pamamagitan ng dugo ng Lord. Sabi, we live from a position of victory. Amen? We pray from a position of victory. We fight from a position of victory. Mamumuhay ka sa mundong ito na kung saan nandun ka sa position from victory. Mananalangin ka, kapatid. Sino dito nagpipray? Nananalangin ka from a position of victory. Amen, hindi ka mananalangin na kung saan alinlangan ka. Kaya ba ng Lord to? O kaya, Lord, in Jesus' name, bibigyan ko ba kami place of worship? Kapatid, mananalangin tayo from a position of victory. Amen? Sabi pa, we fight from a position of victory. Hallelujah! Si David, alam ni David kung nasaan siya. Kilala niya kung sino yung kanyang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Kaya parang sino dito napanood mo na yon, yung David, no? Yung David movie. Ay ko, ang ganda naman nun. Yung alam mo yun na kung saan, alam niya kung sino yung kanya tinitindigan. Ang daming nagsasabi sa kanya, kahit pag binasa mo yung word ng Lord, na parang imposible, bata, lalaban sa giant. May teaching nga si Pastor Jums. Anong ang title ng teaching mo, yung giant? Overcoming the giants. No? Parang alam mo yun, parang imposible kasi bata pa siya. Hindi siya lumaban, nasasabihin mo, siya'y adult na, siya'y katulad ni Eliab. At sasabihin mo talaga mga army na ni Saul. Hindi po, lumaban siya na bata. Pero alam mo, nung humarap na siya,
hindi na bata ang nakita sa kanya. Yung anointing na ng Lord. Amen? Hallelujah. Kapatid, may laban ba? May laban ka ba? Meron ba tayong mga pinaglalabanan? Personal, emotional, sa isipan? Meron bang laban? We must fight from a position of victory. Kung ikaw ay lalaban, kapatid, pumosisyon ka doon sa katagumpayan na inihanda ng Lord sa iyo. Kasi meron na. Kung ikaw din mananalangin, pumosisyon ka doon sa from victory, sa katagumpayan na inihanda na ng Lord sa iyo. Amen. Huwag kang mag-alala. Totoo, makakaranas tayo na parang tayo po yung mag-aalala. Pero sabi, nire-remind tayo ng Lord. Pumosisyon tayo doon sa katagumpayan na inihanda na ng Lord sa atin. Amen. Walang imposible sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. At ako po'y naniniwala kung merong pagdadala ng Lord sa atin, nakahanda na. Palakpakan natin ang Lord. Nakahanda na. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may bagong gagawin ng Diyos. May bagong gagawin ng Panginoon. Kung dito po sa church, ang dami nating naranasan. Ilang years tayo dito? 15? No? Tagal natin. At ang dami po nating naranasan dito. No? Yung iba sa atin, dito na nagkaasawa. Yung iba sa atin, dito na nagkaanak. No? Yung iba sa atin, dito na nagkaapo. Meron ba? Yung iba sa atin, dito na nagkaroon ng puting buhok. Ngayon ko lang nakita yung kay Sister Ellen. No? Yung iba sa atin, dito mo na-invite mo na yung pamilya mo. No? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pero, kapatid, meron pang inihandaan Lord sa atin. No? Ayaw ng Lord na laging ayaw ng Lord na stagnant. No? Ayaw ng Lord na parang nananatili tayo doon sa past. Ayaw ng Lord na parang hindi nagfo-flow. Ayaw ng Lord, kundi lagi si Lord may nakahandang bago po sa atin. Kaya kung merong bagong paglalagyan ng Lord sa atin, lalakaran po natin. Tayo po tayong lahat. Thank you po, Lord.